Buenas tardes, damas, or buenas noches, damas y caballeros. Meron tayo update doon sa threat or sinasabi nga natin pabablackmail ginagawa ng National Unity Party ni Port magnate na si Ricky Razon. Kung saan itong 40 member, may 40 member pa naman yan na kongresista sa House of Representatives at part ng 7-party coalition. Second biggest sila. Ang pinakamalaki yung Lakas CMD Party ni former Speaker Martin Romualdez. So, although meron recent developments, marami nag-join sa Partido Federal ni President Bongbong Marcos. Tingnan natin kung ilan na sila. Pero sa ngayon, based on recent records, 40 sila, second biggest. So they threaten to break up from the majority coalition, at sasani puwersa na daw sila sa opposition. In fact, meron rin tayo earlier last year blinag about this group not being supportive yung impeachment complaint not being supportive of the impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi nila divisive daw, ganon. So ayaw daw nila, neutral na lang daw sila. Yung pala, lumabas na ngayon, lalo na through their chairman, si Ronaldo Congressman Ronaldo Puno, lumalabas na ngayon na pera lang pala ang problema. Kumbaga, inamin nila na nabibitin sila dahil matatapos na yung first quarter, wala pa yung mga port barrel nila. Hindi pa nire-release ng Department of Budget and Management. Kaya sabi nila, kung ganito lang, hindi naman kami tinatrato ng respectable manner dito sa house, kakalas na lang kami. Mag-o-opposition na lang kami. At gano'n na nga yung mga action nila in expressing lack of support sa impeachment. Pero this week, mukhang nagkaayos-ayos na sila. At nakipag-meeting sila kay Majority Leader Sandro Marcos. At somehow, inassure ni Majority Leader Sandro Marcos na i-release na yung pondo nila. So, ang ibig sabihin nito, okay, all right na sila. Paano naman tayo? Diba? Tinanong natin, bibigay ba si President Bongbong Marcos? Diba? Sabi ng Department of Finance, nagsisimula pa lang taon pero 200 billion ang deficit natin. 200 billion na wala sa kaban ng bayan. Kailangan maghiram na naman. Kaya nga siguro hindi pa ni-release, ginawang 4 later release. FLI ang status ng mga projects nila, FLI, 4 later release. Kumbaga, to follow na lang yung budget nila dahil inunahan mo na yung mga serbisyo ng gobyerno sa edukasyon, medical, mga infrastructure project, ganon. Pero hindi sila kaya mag-antay at binablackmail nila si Presidente. Ang tanong natin noon sa unang vlog natin, bibigay kaya si Presidente? Ngayon, mukhang bumigay na nga si Presidente. So kumbaga, okay, bigyan yung mga projects nila, bahala na, kese hoda na. Kese hoda na kung maghiram tayo ng pera. Kese hoda na kung si Duterte iniwan tayo ng 13 trillion, nung pumasok si Marcos, naging 17 trillion na, nadagdagan ng 4 trillion, almost 18 trillion na nga yan At kung hindi kayo niniwala sa akin, i-google nyo. Philippine debt, 13 trillion. Makikita nyo, maraming report yan na nadagdagan na nga ng 4 trillion. Ibig sabihin, kung another 3 years ni Presidente madagdag ng another 4 trillion, ibig sabihin, kung si Duterte iniwan tayo ng 13 trillion,
si President Bongbong Marcos iiwanan tayo ng 21 trillion. Talo talaga kayo kay Pinoy. Si Pinoy, pumasok, 4 trillion lang ang utang from Gloria Macapagal Arroyo, iniwan niya 5 trillion lang. Dinagdagan ng 8 trillion ni Duterte. So ganun rin another 8 trillion ni President Bongbong Marcos, which will be part of the bad legacy ni President Bongbong Marcos sa atin. Kung ngayon, kine-curse natin si Duterte for leaving us with a 13 trillion na utang dahil pa yun sa COVID. Ngayon walang utang, pero naka 4 to 5 trillion na tayo. So sana hindi na i-release yan mga budget na yan. Walang pera ang gobyerno, pero yun, bumigay si President Bongbong Marcos. So according to reports emanating from the House of Representatives, okay, all right na daw after nag-usap itong si Representative Ronaldo Puno, pati mga 40 congressman kay House Majority Leader and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, at nagkaayos-ayos na sila dito. Sabi pa ng ni Puno, actually, the problems we raised regarding the Department of Budget and Management were already resolved prior to the speech of the Speaker through the efforts and the action of Majority Leader Sandro Marcos. Kasi si Boji D, Speaker Boji D, nag-delivery ng privilege speech. Inuupakan ang DBM. So, yun. Sabi ni Puno. Sabi niya, NUP is now engaged in continuing constructive dialogue with the Majority Leader to address the concerns of the various NUP district representatives throughout the country. So, yan. Kasi ang NUP, meron yan mga membro dyan, mga mayor, governor, mga councilors all over the country. At, ayan. So, okay na sila. Paano naman tayo? Sila lang ang ine-enjoy yung pera ng bayan. Karamihan naman dyan sa mga project nila, mapupunta lang sa bulsa nila. Paano naman taong bayan, Mr. President? Bumigay ka na. So, ito yung speech ni Boji D na tinutukoy ni Ronaldo Puno na inayos na daw ang problema ni Majority Leader Sandro Marcos. Bago pa daw nag-deliver ng privilege speech si Speaker Boji D. Panorin natin ito, and we thank TV5 and One News for this video. Department of Budget and Management to act on fund. Speaker Boji D is urging the Department of Budget and Management to act on fund releases. That's amid debates on key legislation and the anti-political dynasty bill at the House of Representatives. Mobile journalist Arles de los Santos with the report. Sa mga kaibigan natin sa DBM, ayusin niyo naman ang inyong trabaho. Bilis-bilisin nyo naman ang inyong mga pagkilos. In his closing speech before the Congress adjourned for the Lenten break, House Speaker Faustino Boji D III blatantly called out the Department of Budget and Management, or DBM, to take action after supposed delays in releasing funds. This comes 2 days after House Deputy Speaker Ronnie Puno expressed dissatisfaction towards Speaker D's leadership, citing lack of action as the DBM has not downloaded nor released funds for social service programs and infrastructure projects in various congressional districts in the country. But Speaker D, on his speech, argued that the Congress has done its part by passing laws and budgets for stalling vital public services. Ika nga, aanuin pa ang damo kung patay na po ang kabayo. Ang serbisyo ay mahalaga at mararamdaman lamang kung ito'y napaparating sa tamang oras. They clarified that his remarks were meant to push for better coordination within the government and not as critics. On the same speech,
The House Speaker also touted the passage of 17 out of 52 priority measures Okay. So ito ang sinabi niya sa speech niya. Kaya naman po sa mga kaibigan natin sa DBM, ayusin ninyo naman ang inyong trabaho. Bilis-bilisan ninyo naman ang inyong mga pagkilos. Gawin nyo naman ang inyong mga tungkulin para maging maayos at maipatupad na naman ang mga programa sasagot sa kasalukuyang pangangailangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang riyon. Kawawa naman tayo parati ginagawa ang sangkalan, ginagamit ang pangalan natin, samantala wala naman tayong makikinabang sa mga bilyon, trilyon na mai-release sa kanila, tulad yung wala rin tayo nakinabang sa 1.9 trillion flood control project na nawala na lang ng parang bula. So sayang, akala pa naman natin hindi bibigay titigas si President Bongbong Marcos kasi ngayon may crisis tayo sa Middle East. Hindi natin alam baka para makabili tayo ng fuel, baka madoble ng presyo ng fuel, kailangan may ma-preserve yung dollar natin, ma-preserve yung pera ng bayan. Tapos ito hinihingi pa nila as if hindi nila alam na may crisis tayo sa Middle East. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan yan. Baka pati kuryente mawawala na tayo for lack of fuel. So we're in deep problem, pero ang iniisip nito mga kongresista yung bolsa nila, yung tongpats nila. So nakikita nyo kahit maganda naman yung ginagawa nila sa impeachment, pero in the end pera pa rin. At sayang bumigay si President Bongbong Marcos. Sabi nga natin, dito natin makikita whether yung interest ni President Bongbong Marcos is towards the welfare of the Filipino people or interest lang ng mga politiko. Ngayon nakita natin anak niya mismo ang umayos na. So yun lang ang kuha natin, ang nakakahinayang na development, nakakahinayang na update at nakakadismaya rin dito sa away ng NUP, National Unity Party, ni Ronaldo Puno at ni Port billionaire Ricky Rason. Okay na sila, happy na sila, except ang taong bayan. Lalaki na naman ang utang natin, iiwan na naman tayo ni President Bongbong Marcos ng 21 trillion or 22 pa nga o baka 23 pa na utang. Baka hihigitan pa niya yung utang ni Duterte. In fairness kay Duterte, nagnakaw pero may COVID. Ngayon walang COVID. Ang COVID sa bulsa ng mga politiko, ng mga kaalyado ni President Bongbong Marcos. Sila ang mas malaki na kuha sa flood control anomaly. Kaso lang, nasa administrasyon sila. Kaya naipit yung mga opposition senators tulad nila Cheese, Jinggoy, Joel Villanueva. Pero, di ba sabi ni Ping, halos lahat sa 19 Congress nakatanggap. Pero dahil nandun na sila sa majority block sa Senado at kailangan yung boto nila sa impeachment, lusot na sila. So, yan ang reality sa ating bayan. So, sige, hanggang dito na muna tayo. Nag-early vlog tayo kasi si Mrs., my wife is a Muslim Tausug, magbe-break sila yung fasting nila at 6 o'clock and we will be joining her. So thank you very much everyone for joining me in this vlog, and advance happy Hari Raya to my relatives and friends and batmates, Muslim batmates in Zamboanga and all over the world. Advance happy Hari Raya everyone, and see you in my next vlog.